Sir. Nakita ko na ang mga ebidensya laban sa iyo, Jack. Mabigat. Mabigat itong kaso mong to. Hindi ko kayang aregluhin. Wala akong kasalanan, sir. Kilala niyo naman ako eh. Tsaka, maaaring may pagkakamali ako, pero hindi ko ugaling pumatay ng taong walang kalaban-laban. Frame up to, sir. Hindi mo na ako kailangang kumbinsihin, Jack. Pero sir, ibig niyo ba sabihin yun, tinatalikuran niyo na ako? Hindi kita iniwan noon. Bakit kita tatalikuran ngayon? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag mong pepersonalin ang kasong to? Pero anong ginawa mo? Sir, tulungan niyo si Abigail, nasa bahay ko. Delikado ang buhay niya. Bigyan niyo siya ng proteksyon. O kaya sunduin niyo siya, sir! 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 Totoo ba ang sinabi ni Conrado Villaroman na pinagbantaan ni Brando Aguilar ang iyong ama? Totoo po, sir. Narinig po ninyo kagalang-galang na hukom. Maliwanag na may motibo ang nasa sakdal para patayin niya ang biktima na nangyari nga pagkalipas ng 2 araw. Objection, Your Honor. Hindi sapat ang banta para siguruhing ginawa nga ng aking kliyente ang binibintang sa kanya. Talaga lamang may mga taong nadadala ng kanilang emosyon habang galit pa. Pero ilang sandali lang ay nawawala na ang galit at bumabalik na ang kanilang hinahon. Objection sustained. Noong Mayo 13, 9 ng gabi, nasan ka? Nasa sementeryo po ako. Dumalaw ako sa libingan ng nanay ko. Noong Mayo 13, mga bandang 9:00 ng gabi, anong hindi pangkaraniwang pangyayari ang nasaksihan mo? Nakita ko po, nang walang awang pagbabaril ng isang lalaki, ang mga biktima. Kung pinagdidiinan mo na nasa harap ka ng puntod ng iyong ina, mayroon ka bang saksi para iharap sa hukumang ito para patunayan ang sinasabi mo? Wala po. Nag-iisa lang ako doon. Ang sabi mo ay nakadapa ka sa gilid ng daan nang marinig mo ang putukan. Nakadapa ka. Kung ganun, nakayuko. Paano mo nakita at nakilala ang taong sinasabi mong pumatay kay Mr. Villaroman at driver niya? Natakot po kung makita ng taong bumaril. Kaya't dahan-dahan po akong gumapang sa di kalayong talahiban. At doon ko po siya nakita at nakilala. Kaya mo bang ituro sa harap ng hukumang ito kung sino ang pumatay kay Mr. Villaroman at sa tsuper niya? Opo, Nasaan siya? ayun po. Siya po. Siya po ang pumatay. Sinungaling! Wala akong kasalanan! Brando, minahon ka. Order in the court. Sinungaling ka! Tama na. Magderetsahan tayo, Asunsyon. Patay na ay ng anak mo. kahit na anong hatol pa ang gawin mo, hindi mo na maibabalik ang buhay ng biktimang iyan. Alam mong ako'y maraming salapi. Kaya kitang payamanin kung gusto mo. Ayaw kong yumaman. Baka yan pa maging mitya ng buhay ko. Alam mo, Asunsyon,
Dahil sa impluensya ko, pwede kitang gawing justice sa Supreme Court. Bakit hindi na lang ikaw ang pumasok, Mayor? Para kung sakaling iapila ang kaso ng anak mo, andun ka na. Lutong-luto na. Huwag na tayo maglokohan. Alam mo na hindi mo kayang sintensyahan yung anak ko. Bukod doon sa salapi, nagagastusin ko. Yak na bubulok ang kasong yan. Tinitya ko naman sa'yo na kahit uurin pa ang kaso, hahalukayin ko. Hindi ko titigilan. Napakatigas mo, Asunsyon. Nakakalimutan mo na ikaw ay nakatungtong dito sa lupa ng Laguna. Kabitenyo ito. Kabayan ni Aguinaldo. Hindi titindig ang balahibo ko sa inyo. Sobra ang tigas mo, Asunsyon. Hindi ako naniniwala na ipinaglihi ka sa marmol. Nakakalimutan mo na 4 kami, nag-iisa ka! 7 naman ang bala nito. Tig-isa ang mga tuta mo. 4 na bala magsisiksikan sa noo mo. Oh, panyo lang ito. Masyadong mainit dito sa opisina mo. Tara mga bata, magpalamig tayo. Kumain tayo ng halo-halo. Dapat. Dahil mainit sa impyerno.